The 18-day campaign against violence against women and children is an annual international campaign that aims to raise awareness about the various forms of violence faced by women and children and to advocate for their rights and protection. This campaign begins on November 25th, which is the International Day of the Elimination of Violence Against Women, and ends on December 12th, which is the International Day of the Rights of the Child. Violence against women encompasses a wide range of abusive behaviors that are primarily targeted at women because of their gender. Over the next episodes, we will delve deeply into many issues related to violence and their impact, the many inspiring stories and practical steps towards a safer society. Together, let's raise our voices for change. This is Wia Nangpi, and welcome to our 18-day campaign. Important disclaimer. This podcast may contain content, language, and discussions that could be unsuitable for certain audiences. Listener discretion is advised. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect the views of the podcast platform. Parental guidance is recommended. Additionally, please be aware that this episode includes discussions about violence against women. A trigger warning is issued, and we encourage sensitive listeners to exercise caution. Thank you for understanding. Hello and good morning and good afternoon and good evening kung saan man kayo ngayong parte ng bansa or ng mundo. Welcome to our 18-day campaign to end violence against women. This is Attorney Blue Ventosa, your Davao lawyer, and the Vice Chairperson of Co-op NATCO Gender and Development Committee. I am also the member of the Board of Directors of Silangan Multipurpose Cooperative and the Chairperson of the GAD Committee. So today we will continue our 18-day campaign against violence against women by discussing the Anti-Trafficking in Persons Act. But before that, siguro mas mabilis at maintindihan natin agad kapag may makita tayong short video about anti-trafficking in persons in Tagalog. So let's roll this video. Humigit 20 milyon na kalalakihan, kababaihan at mga bata ang naging biktima ng human trafficking. Subalit, alam niyo ba kung ano talaga ito? Sa isang maliit at matahimik na bayan, ang mga tao ay nangangarap. Subalit hindi lahat ng kanilang pangarap ay matutupad. Ang human trafficking ay pananamantala sa pangarap ng isang tao at pag-akit upang gamitin sa kapakanan ng nananamantala. Paano nila ito ginagawa? Ang human trafficking ay hindi nagaganap ng agaran. Ito ay isang proseso. Ang unang gawain ng isang human trafficker ay ang pangangalap ng biktima, pagdadala sa kanila patungo sa lugar na kung saan sila ay aabusuhin, pagtatago sa mga otoridad, at pagtanggap ng mga biktima mula sa iba pang mga ngalakal. Bakit hindi tumatakbo at humihindi ang mga biktima? Dahil ang mga human trafficker ay gumagamit ng iba't ibang paraan, gaya ng pananakot o pagpilit sa biktima na gawin ang gusto nila, pagdukot o paglinlang sa biktima at pang-aabuso. Minsan, ang human trafficker ay nangangako ng maliit na bayad o benepisyo upang makipagtulungan ang biktima. Bakit ito ginagawa ng mga human trafficker? Ang pakay nila ay pagsasamantala. Ang trafficker ay nananamantala ng kanilang biktima para sa pangsariling kita at kapakinabangan. Ito ang human trafficking. Sinabi ng kapitbahay ng taong ito na mayroong magandang trabaho para sa kanya sa isang ligtas na konstruksyon at babayaran siya ng malaking pera. Sa pamamagitan ng maraming pera ay matutupad na ang kanyang mga pangarap. Siya ay pumayag na kunin ang inalok na trabaho.
Matapos ang ilang araw, sinundo at isinakay siya ng kaibigan ng kanyang kapitbahay patungo sa lugar ng konstruksyon malayo sa kanilang bahay. Ang taong ito ay agad na pinagtrabaho ng walang pagsasanay o kagamitan para sa pananggalang. Walang sapat na pagkain at inumin at madalang na pahinga. Pagkatapos ng maraming buwan, siya ay binayaran ng maliit na bahagi ng naipangako sa kanya. Ang taong ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay narekrut ng kanyang kapitbahay at nalinlang sa pag-aakala na siya ay magkatrabaho sa isang ligtas na konstruksyon at may sapat na bayan. Sa halip, siya ay sapilitang pinagtrabaho ng mahabang oras sa hindi ligtas na lugar at halos walang bayad habang ang iba ay nakinabang sa pananamantala sa kanya. Isang araw, habang naghahanap ng trabaho sa internet, ang babaeng ito ay nakakita ng oportunidad na makapagtrabaho sa restaurant sa isang malaking syudad. Naging matagumpay ang kanyang aplikasyon at inayos ng kanyang employer ang kanyang pagbiyahe. Siya ay sinalubong sa paliparan at dinala sa isang bahagi ng lungsod na hindi ayon sa kanyang inaasahan. Huminto ang sasakyan sa isang gusali, isinara at ikinandado ang pinto. Siya ay pinilit na gumawa ng mga sexual na akto na labag sa kanyang kalooban. Siya ay nakakulong. Ang babaeng ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay dinala ng trafficker mula sa paliparan patungo sa lugar ng kanyang trabaho. Nang siya ay dumating sa lugar ng pagtatrabahuan at nalaman na ito ay hindi trabaho sa restaurant, inasahan niya na siya ay gagamitan ng lakas at dahas ng kanyang trafficker upang manatili siya doon. Siya ay pinagsamantalahan at pinilit para gumawa ng aktong sexual. Habang bakasyon sa eskwela, ang 14 na gulang na batang ito ay nilapitan sa lansangan ng isang mukhang magpagkakatiwalaang babae. Sinabi niya na siya ay nangangailangan na manggagawa sa kanyang pabrika. Pinangakuan niya ang bata na bibigyan ng maraming pera. Dinala at ipinakilala ng bata ang babae sa kanyang mga magulang at natuwa sila sa alok nitong trabaho. Siya ay magkakaroon na ng ipon para sa kanyang pag-aaral. Siya ay dinala ng babae patungo sa kasunod na lungsod. Huminto sila sa isang lumang gusali at may isang tao na naghihintay na sa kanya. Habang siya ay pinapapasok sa gusali, agad na umalis ang babae. Ang pabrika ay hindi kahintulad sa inilarawan ng babae. Maraming tao ang nagtatrabaho, kasama ang maraming bata. Siya ay nagtrabaho sa buong maghapon at pagkatapos ng maiksing oras na pagtulog, siya ay nagsisimula muli. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Siya ay nangulila sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi pa din siya nakakatanggap ng sweldo o kaya ay pinapayagan na makatawag sa kanyang pamilya. Siya ay nakulong. Ang batang ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay nalinlang ng babaeng nakausap niya sa lansangan. Siya ay tinanggap ng trafficker noong siya ay dumating sa pabrika at pinagsamantalahan sa pamamagitan ng sapilitang paggawa sa patahian. Ang sinumang may edad 18 taong gulang pababa, ang akto at layunin ay sapat na upang maging legal na kaso ng human trafficking. Ang pag-intindi na ang human trafficking ay hindi nangyayari ng agaran, bagkus ito ay isang proseso ng akto, paraan at layunin ay makatutulong upang mas makilanlan ang mga naging biktima at malaman ang kalakaran ng trafficking. Ang mga tao ay nangangarap at naghahanap ng oportunidad upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ang human trafficking ay nangyayari sa ating paligid. Malalaman mo ba ito kapag nakita mo? Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang website ng IOMX sa iomx.org. Ayan, so hindi pala madaling determine agad yung ating human trafficking because there are number of acts, means and purpose. Marami siyang elemento na dapat nating titingnan, but hindi ibig sabihin na kapag kulang itong mga elementong ito ay wala ring krimen naman na naganap, kasi it could be illegal recruitment, it could be intimidation or sexual exploitation. Ito lang si human trafficking ay lumilevel up. 3 elemento, yung acts, means, and purpose. We will dive deeper into that later on. But meron lang dito kapag 18 years old and below, yung kanina 14 years old kasi yung minor, yung bata na nalinlang. Sapat na yung 2 elemento na acts and purpose. Yung common ho dito sa lahat ay yung exploitation. They were exploited through forced labor,
to sexual trafficking or labor trafficking or itong involuntary servitude, no? So lahat ay nagtatrabaho or na-exploit na hindi sapat yung bayad or hindi binabayaran or yun, no, tinatago yung kanilang mga travel documents para hindi maka-report or hindi makaalis in the instance of nasa international po. So pwede pong national, pwede dito lang sa barangay, pwede sa city, sa munisipyo, pwede ring international through borders. No? So we will now proceed para makikita ho natin kung ano yung mga causes ng ating human trafficking. So let's watch this slideshow presentation. Ayan, no? So we will now continue with the causes of human trafficking. So nakalagay dito, human, hindi laruan. So we have this from our IACAT, yung hotline nila. We will discuss that in detail mamaya, yung fighting human trafficking. Of course, growing poverty, no? Or poverty in itself dito sa ating bansa, hindi lamang dito sa ating rural areas but urban areas also, but kadalasan dito talaga sa ating mga informal settlers, kulang na po yung pagkain, walang sapat na tirahan, walang sapat na tubig, kuryente, at iba pang mga basic services. Kaya ang tao ay naiengganyo or naloloko, no, sila into human trafficking. Youth unemployment. So we have already the K-12, yung ating mga learners as young as 16, 17, or 18 have already graduated from the K-12 level. Sila po ay kasama na agad po sa ating workforce, sa ating labor workforce. Kaya marami din naman sa kanila hindi agad nagtatrabaho or iba nagpapatuloy sa pag-aaral. Ito ay isa ng statistic, no, sa mga youth unemployment na hindi nakapaghanap ng trabaho at ito rin ina-exploit ng mga organized crime or individuals na gustong mag-exploit sa ating mga youth into forced labor or sexual exploitation in connection with human trafficking. Gender inequality, alam na natin yan, no? Na kadalasan talaga lamang yung men against women in career and in other areas. So gender inequality is one of the causes of human trafficking. Discrimination in connection with gender inequality, may diskriminasyon sa physical ability, mental ability, sa ating sexual orientation, sa ating race, sa ating religion, no? So napaka kawawa naman yung discriminated ho tayo sa ating career and other employment and advances po. Gender-based violence, alam natin meron tayong physical, psychological, economic violence, and online, no, sexual gender-based violence. Kapag siguro na napakinggan nyo, na napanood niyo yung ating Safe Spaces Act, alam natin kasali na po doon sa online world, no, na may gender-based violence at ito ay dapat proteksyonan din natin. War and conflict, not only international but local, no? We know in wars and conflict, ang unang mga exploited na mga tao ay the women and children at in mass exodus, yung lumilipat sa isang lugar para maiwasan yung giyera and conflict. Ang kadalasan ay ito ay ina-exploit din ng mga sindikato or yung mga individual para makagawa ho sila ng human trafficking like forced labor or sexual exploitation. Ano-ano pa mang ibang causes ng human trafficking? Of course, yung naghahanap ng mas mabuting life, no, for a better life, economic life, then human trafficking kasi generates huge profits, no? Ito ay isa sa mga malaking negosyo ng organized crime. Next maybe to arms smuggling and illegal drugs, no? Then itong mga crimes na ito, itong krimen ho nito are across borders and different jurisdictions. So alam ho natin in criminal law, ang ating mga cases ay ifa-file natin kung saan nangyari yung krimen. Kung halimbawa dito sa Davao lang or sa Visayas, sa Cebu,
or sa Luzon, sa Maynila, dapat doon lang. Or ang mas mahirap kapag international pa, no? Doon halimbawa sa Middle East or sa Europe na ang kanilang mga borders ay magkadikit-dikit, ito ay isang challenge sa pagpa-file ng mga cases before the different courts of different jurisdictions. At sa kanina, nabanggit na, napanood natin sa video, hindi madaling i-identify at makikita yung signs ng human trafficking. They're difficult to identify. So that ends our causes of human trafficking. We will proceed to the next topic later on. So we will now proceed to human trafficking in the Philippines in general. So let's watch this presentation. All right. So we are now in the human trafficking in the Philippines. We know that human trafficking is the #2 criminal enterprise in the world after narcotics. Sometimes it's #3 when we considered illegal arms, no? Arms dealing. But it is really in the top 2 or top 3 itong ating human trafficking. Kaya napakaraming sindikato ang mga individual ang nagko-commit nitong human trafficking. Sa Philippines, meron na tayong estimated 784,000 people living as modern-day slaves. Although Tier 1 naman tayo na classification sa US, Department of State, pero marami pa rin kulang natin, no, in terms of education, prevention, prosecution, and rehabilitation, no, and helping our mga victims ng human trafficking dito sa Pilipinas. Of course, ang mga biktima natin includes men, women, and the children. At sa mga lugar ng mga exploitation, kasama na doon ang rural communities, ating conflict and disaster zones, no, na mention natin kanina, yung impoverished urban areas na napakataas ng rate of poverty, at yung mga populations at risk, no, ang ating mga IP, ang ating indigenous persons, and IDP, yung internally displaced persons, women, and children, no, in connection yun sa mga war and conflict, yung mga naghahanap ng better life na lumilipat sa mga ibang lugar. And sa child labor and sexual exploitations in the Philippines, 60,000 to 100,000 Filipino children are impacted by labor trafficking or sex trafficking. Makikita natin mamaya na interrelated itong labor trafficking and sex trafficking sa human trafficking. 50,000 children daw are employed as domestic workers, almost 5,000 are below 15 years old. So I think this would go higher if we would also consider yung ating mga pamangkin, yung mga kamag-anak dyan na nag-work as domestics at hindi naman sapat yung bayad or hindi nauubos yung lista-lista ng utang, no, yung galing sa probinsya, at hindi na sila makaahon sa kahirapan at natatali na sila dyan sa kanilang mga different families or sa kanilang mga amo. Ang population at risk, no, yung mga ibang mga perpetrators, pamilya lang din natin. As nabanggit natin kanina, no, sila yung nagre-recruit, sila yung nag-exploit, yung ating mga corrupt government officials, sila yung namameke ng mga documents, sila yung nagbabanggel or nagsabotahe ng mga investigasyon, and of course, the organized crime groups. Ito talaga napakalaki itong mga sindikato kasi halos mas malakas pa sila sa gobyerno. Ang dami-dami nilang connection, power, at pera. Exploitation of children ay minsan ginagamit ho sila for child labor, or dito makikita natin ginagamit din sila child soldiers, no? Hindi lang dito sa ating mga kapatid na New People's Army at sa mga MILF, and internationally in-exploit din yung mga children para ginagawang child soldiers. And yung sa recruitment, no, sa human trafficking, daming mga napanood natin sa video kanina, mga promises of good salaries, better conditions, at
pagdating naman sa lugar nilang pinagtatrabahuan, hindi yun talaga yung kanilang work, but they're sexually exploited, or sa men, yung halos wala ng pahinga yung trabaho, no? Napakahirap, nakapagod, at napakaliit ng sweldo, which is not really the amounts and the terms and conditions na sinabi sa kanila. So dito makikita natin, no, yung sex trafficking at labor trafficking is very interrelated. So we will see na ito, before we end, we will see that we will show a video na interrelated ito, at hindi lamang dito sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar ito ay nangyayari. Okay, so let's watch this video after we end this presentation. So yan yung ating human trafficking in the Philippines, and we will now see this short video sa ating about sa circle of, yung sabi natin, no, circle of interrelation of sex trafficking and labor trafficking. So let's watch this video. My trafficker was my husband. There was no way I could reach out to anybody for help. We're scared. We're scared to run. We're scared to tell anybody what's going on. It was an incredibly violent situation. I felt like there was no way I could get out. Human traffickers can be just about anyone from any walk of life. A lot of the trafficking involves domestic servitude, hoteliers, restaurant owners, owners of massage parlors, agricultural farm owners. It can be a trafficker who tells a woman, I want to be your boyfriend, I love you, and if you love me, you're going to go out and have sex for money. It can be kind of psychological like that, or it can be more overt and more physical. It can be hitting, abusing, keeping them away from any support systems. Trafficking, it doesn't know any boundaries. The victim can be male, female, transgendered, anyone. And it happens all over America. I still see this attitude of it's just immigrants or it's just people in other countries. It happens to US citizens so much more than people are aware. The natural stakeholders in this issue are certainly law enforcement, legal advocates, social service providers. There's other players involved as well. It is important to engage the community because victims often don't self-identify. They don't come forward to law enforcement. Thank you. Bye-bye. Citizens in the community are the eyes and the ears. It's medical workers, it's educators, it's personnel at homeless shelters. We can't do this alone. No one has the capacity to provide every single thing that a victim or survivor of human trafficking needs. There has to be a support system within the community, psychological counseling, shelter, and vocational education so they can reintegrate, become a healthy individual. There's an intentional effort to get everyone together so we know how to share resources, we know how to work together, and to make sure at the end of the day, a victim becomes a survivor. Ayan. So thank you for being patient and attentive. If you have some questions, you can ask us online during live, or you could also ask us during the replay and in our succeeding episodes of our 18-day campaign to end violence against women. Thank you and good day to all.